Sa mundo ng pagmumotor, bawat biyahe ay isang kwento na naghihintay na mabuksan. Sa pagkakataong ito ang aking kwento. Isang kwento ng mga hindi inaasahang pangyayari. Ito ang aking unang aksidente sa pagmumotor. Isang paalala na kahit gaano ka kahanda o maingat, may mga sorpresa pa din na pwedeng mangyari. Hello. Alright guys, so nasa Sigma na tayo. Check natin kung andito na sila. Media connected. Wala pa. Alright, what is up guys? So welcome back for our another video. Pasensya na ako, sobrang tagal na tayo mag-upload ngayon. Minsan inaabot ng isang buwan. Sobrang napaka-busy na talaga ngayon at iba na yung panahon ngayon. Ang dami ng responsibilities na ginagawa natin. Ang dami ng trabaho. So by the way guys, nandito tayo ngayon sa sa Sigma, dito sa Sea Oil. And ako yung nauna dito. 9 AM yung usapan namin. Actually 9 AM eksakto ako dumating. So antay lang natin yung mga kasama natin na dumating. So dito kami lahat ngayon magkikita-kita from Iloilo tsaka Aklan. Antayan natin siguro bumabiyahe na sila. Actually naisipan ko ngayon dahil hindi ko kasi binibilang yung nagagastos ko sa ride. Pag weekend, hindi na every weekend eh. So pag weekend, hindi ko na kukompute kung magkano yung ginagastos ko. So ngayon, naisipan kong i-compute ngayon yung gagastusin ko sa ride na to. Para at least, may idea kayo. At the same time, may idea din ako kung magkano yung nagagastos ko. Kasi usually hindi ko talaga binibilang kasi alam ko na medyo malaki-laki na rin ngayon compare dati. Kasi dati 1K to 1.5 good na yung rides eh. Pero I don't know now. Mag-record ako ngayon ng mga magagastos ko for our ride this weekend. Ayun. So yun lang. Magka-calculate tayo ng gagastusin ng pag nag-ride yung big bike pag weekend. Kung magkano yung nagagastos. Yun. So andito na yung mga kasama natin. Ito yung mga line-up ng mga motor natin. Merong MT-09, mga MT-07, V650, Z650, Honda Click, XSR, MT-07, JSX S1000, BMW 500R. So andito pala kanina si Nudge. Nagkita na kami. Kaya lang di ko na video kasi nagulat ako. Andyan na pala siya. Saan tawad? Dadisa ko na. Sakto lang ah. Kulang rebound no? O gidman? Kulang. Dasig. I-fully close anay. Fully closed? Fully open gali. Fully open anay. Close mo, gamay. Sige pa. Sobra? Gamay o, dugang gamay lang. Nan. Testing ibi. Grabe tunog yan. Namin namigid yan. Okay na suspension. Preload mo? Oo, tigahan. Oo, tigahan mo. Kung sa asfalto okay siya, pero pag sementado, gabounce naman, preload mo. Ang rebound mo okay na to ya. Oy, si Nudge to? Uy! Uy! Hindi! Harbs. Habs yan, habs yung kamute sa Uy! Hindi, patol. Mas masero na. Alright guys, so take off na tayo. So si Nudge galing pa ng Bacolod yan eh. Umattend ng Unity ride. So dito yung daan niya. I think everyone is ready na. Ano daw yung sabihin lang, brake? Hindi ka kasi alam. Hindi ko alam. mamaya tanong natin si Mr. Nobody ano yung mekos, tawagin natin. Ayun! Sige. Mikos na yung audio ko. Nagmimikos na ang audio ko. Right natin. Kasi Suzuki si Nudge yung nagbablog. Naririnig yung voice. BMW. Go hard, but go home. Sumasayad na yung ni Nudge. Yung ilalim.
Alright guys, so ito ay papunta na ng Hamindan, the road to forever. Actually sobrang tagal ko na hindi na nakakadaan dito. Nadaanan ko to 2018. Sobrang tagal na talaga. Pagkakalam ko ang dami na daw pinagbago dito eh. Let's go. Bakit nawala sila? Baka mali yung dinaanan ko. Ay hindi, tama. Ito na yung road to forever oh. Pero ba't wala sila? Balikan natin. Kasalanan mo yan. Bakit? Wala, yun. Ano niya manong building na to? Ha? Bulit lang, break lang. Oh my goodness. Putik. Putol? Yan. Akrapotol. Hindi na akrapobik, akrapotol. Akralasada. Panay lang, patapotol. Waswasan na. Uy, puta! Uy, puta! So pagkatapos kong itapon palabas ng motor at pagbagsak sa kalsada, masaya ako na wala akong nararamdaman na sakit sa katawan o mahapdi baka nasugatan ako. Nang malaman kong maayos ako, tumayo ako at nagsimulang maglakad. So iniisip ko ngayon ang posibleng damage ng motor ko mula sa haba ng pag-slide nito. Una na naiisip ko ay malamang ang aking bar end ay basag na kasunod ay ibang parts pa ng motor. Ang pinakamasama pang naiisip ko ay baka hindi na ito tumakbo. So mga sandali lang ay may dumaang sasakyan at nagtanong kung okay lang ako. Lumapit din sa akin ng isang lokal sa lugar para tulungan akong patayuin ang motor. Maya maya ay dumating na rin ng iba pang kasama. So pagkatapos nito, napagdesisyonan namin agad na umalis sa lugar at ituloy ang aming biyahe patungong Kalibo. At syempre, chinek pala muna namin ng mga parts ng motor kung okay lang ba talaga at kaya pang tumakbo at mabuti at okay naman. So
So habang bumabiyahe naman, parang walang takot ako na nararamdaman sa pagdadrive ko ng motor ko ngayon. Parang normal lang, parang walang nangyaring insidente. Masaya pa rin ako at malinaw sa akin na hindi ito pagkakamali ko o may issue ang motor. So habang pahaba ng pahaba ang biyahe namin papuntang Kalibo, medyo nararamdaman ko ang kaliwang kamay ko na medyo sumasakit. So nangangamba na rin ako na kung itutuloy ko pa ang biyahe papuntang Buruanga dahil medyo malayo-layo pa yun. Pagdating namin sa Kalibo, nagdesisyon ako na hindi na ituloy ang biyahe papuntang Buruanga. Takot ako na baka pagdating ko doon, lalo pang sumakit ang kaliwang kamay ko at hindi ko na kayang mag-drive pabalik. So sumang-ayon naman ang mga kasama ko at napagkasunduan na kailangan kong magpahinga ng konti. So ngayon, ramdam na ramdam ko ang sakit sa kamay ko. Baka ito'y dulot ng pagbagsak. Hindi ko pa rin masabi kung paano nangyari ang aksidente talaga. Umalis na kami at sinamahan ako ni Muril at Francis pabalik. Dumaan muna kami sa Banga para humanap ng isang butika para makabili ng gamot para sa sakit ng kamay ko. Swerte naman at agad kami nakakita ng gamot. Hello, may silicoxid ka mo? Pila ko na kami milligrams? 500. 500 grams, sir. 400 at 200. 400? Saka paracetamol. Dua ka paracetamol. Ito yun. Body po ba? Kasi malipungos na. Matapos bumili ng gamot, nagpatuloy kami sa aming biyahe. Sumasakit na ang kamay ko, lalo na kapag kailangang humawak ng clutch. Bago ko makalimutan, nabanggit ko kanina ang gagastusin para sa biyaheng ito. Nagastos ko na ang 500 pesos kanina bago ako pumunta ng Sigma dun sa meeting place namin. At ngayon magpapagas ulit tayo ng 500 kaya't umabot na sa 1,000 pesos ang nagastos natin para sa gas. Mula Rojas papuntang Sigma, Sigma papuntang Mambusaw, tapos sa Mindan palabas ng Altavas at patungong Kalibo. Pagkatapos ko magpagas, napansin pa ni Kuya yung mga gasgas sa motor ko. Nakalimutan niya na magpapagas pa pala yung isa naming kasama. Habang kami naman ni Muril, pinag-uusapan namin kung gaano kaswerte na hindi nabasag ang screen ng cellphone ko. Kahit butas ang jacket ko kung saan mismong bulsa nakalagay ang cellphone. So tapos na lahat magpagas at pabalik na ng Rojas. Kanina, kaya ko pang gamitin ang kaliwang kamay ko. Ngayon, medyo masakit na talaga kaya't hindi ko na masyadong ginagamit para hindi mapersa. Ang goal ko lang ngayon ay makarating ng bahay at walang mangyaring masama. Ngunit sa gitna ng biyahe namin, ina-analyze ko pa rin talaga kung anong nangyari sa aksidente ko. Kaya sinabihan ko ang mga kasama ko na daanan muna namin ang pinangyarihan ng aksidente. Para at least makita ko ang posibleng dahilan ng pangyayari. Maging babala na rin sa ibang mga riders at lalo na sa akin. Maiwasan na mangyari ulit ito sa susunod. Pagdating namin mismo sa lugar kung saan nangyari ang aksidente, agad kong nilakad at nilapitan ito. Merong lubak pala na hindi mo makikita agad, lalo na siguro pag tirik na tirik ang araw o basa ang kalsada. Ito ang dahilan para maintindihan ng lahat kung bakit ako nandito. Dapat sana mag-overtake ako sa kasama ko. Nakita kong open naman at walang kasalubong. Subalit, bago ko pa maisagawa ang aking plano, nangyari na ito ng napakabilis. Ina-analyze ko pa rin ang pangyayari. May nagsasabing biglang nagpreno, so yung mga oras na to wala yung kamay ko sa preno at hindi ko gagawin yon. May nagsasabing dahil sa yellow lane, nakalampas na ako sa yellow lane bago nangyari ito. Ito ang una kong napansin, may narinig akong nag-scrape sa kalsada. Marahil ang foot pegs ko, pero okay lang yun. Sa tingin ko, pag-aapak ng gulong ko sa lubak, umangat agad ang front wheel ng motor habang nakalin pa ito. Pag-angat ng front wheel, hindi na tama ang posisyon ng paglapat ng gulong sa kalsada, kaya nawalan na ako ng kontrol. Ito ang tingin kong dahilan. Sa susunod, mas lalo na ako mag-iingat sa mga ganitong klaseng kalsada, lalo na sa mga kurbada. Ayun, so nakita ko na yung cause ng pagkatumba, yung uneven na ng kalsada. Tapos ayan, dun sa kanila ang haba. Ayan yung mga slides. Guhit to forever.
Yan yung mga guhit. Ayan. Yan, Pagkatapos naming puntahan at ma-analyze ang mga nangyari, nagkaroon ako ng mas malinaw na pag-unawa sa lahat ng ito. Ayaw ko kasing isipin na kung bakit nangyari iyon o anong dahilan. Gusto ko ring hindi sisihin o pagdudahan ng sarili ko. Dahil tanghali na, diretsong pumunta kami sa sapian para magpahinga, kumain at inumin ko rin ang gamot ko dahil masakit pa rin talaga ang kamay ko. Di ba mo na ginubrush? Alright guys, so andito tayo sa sapian ngayon. And ayun, papakita ko lang sa inyo yung damage ng motor. Ito, yan, GRX. As in, laki talaga ng kinain, no? Tsaka ito, shifter okay lang yan, mabibend yan. Ito, slider. Tapos, actually yung side mirror natin wala ring tama, oh. Kaya doon ako nagtataka kung paano nangyari yun. Kasi, mas nakalabas yung side mirror compare dito sa sa slider. So, nakalabas siya pero wala siyang damage. So, yung pinaka naging damage na talaga is yung mga sliders. Saka yung sa side stand ko, ayan, yan may kain. Hindi ko alam, baka ito yung dahilan din, I don't know. Hindi ko na talaga maalala, basta nakita ko na yung motor nag-slide palayo. Sa kabilang side, walang tama. Doon lang talaga sa slide lang talaga yung nangyari, and because of kalsada na hindi pantay, kaya siguro nag-slide. Hindi ko talaga alam ano nangyari kasi sobrang naka-focus din ako sa ride. And ayun, buti na lang, shoutout sa GRX so much. Maraming salamat sa slider nyo. Ang laking save sa motor ko. Oh puto, Hello. puta ka. Sabi ko pa naman kanina umaga, pipili na ako ng bagong pants. Yan? Ha? Gusto mo na eh? Kung nasigurado ko lang Taas. yung kamarancho ko, hindi ko na tumakon sa mga dating mga jacket na gumito. Pagkatapos namin kumain, magpahinga at inumin ng gamot ko, naisipan ko maghanap ng isang cafe kung saan pwede naming tambayan para makapagpalamig. Parang bitin ako sa ride, hindi ito yung karaniwang oras ng pag-uwi ko. Madalas kasi, mga 3:00 ng hapon kami umaalis ng Aklan. Kaya parang kulang. Hindi naman tayo lagi nagre-ride kaya sulitin na natin to. At dahil dito rin ang daan ni Francis sa sapian pabalik ng Iloilo, dito na lang kami maghahanap ng cafe na pwedeng daanan. At dito nga sa Sigma may natagpuan kaming cafe. Na-enjoy ko man ng chill sa bunga. Huwag. Tala ba yung tumbang sa kalsada? Umumpok din, no? Kita sa video umumpok, no? Kita na kayo dandan sa kung hindi nga sa niro eh. Kaya balang mo bete ka mo. Oo, mga motor. Ano to kapag ilid na kuya? Kita ko man, abot ko man mo. Punahon na kapag ilid ako mo. Ito ko. Gulpi lang to yaw. Gulpi lang yun nakamuna. Basta kita ko yun naguna yung buli ya. Kasi ka muna tayo ni Miss Kahit Nagumpok. Imo helmet yung may damage siya. Kaya ka muna ka. Abi ko gani imo kamot ya. Kuha na yan mo, magasgasan dali. Puto, pilip mo kuya, wala yan. Gasgasin mo kamot ka. Niyo. Ang gloves mo bla, di ba kalabanan siya na? Gisi na yan. Oo, tapos ang gloves gani, nipis na niyo. Wala yan gani damage niya. Oh, dire guro yung pre na una ko. Na, amo yung Basta mo resepsi niyo, mo. maniguro, kay din na saw eh. Kita ko yung nagmuna kaya mo. Nagmuna ka ako. Bako, gloves yun ni Hardstore. Puto ba yung damage yan? Ako mo giman, no? Hindi pa yung maride, di ba to? Ay, pero ini yung nag-save yun. Oo, amo siya Wala nag-save, ganyan dire. sakit, ari giman, no? Pero kung wala ni guro, buho na ni, no? Buwa. Wala na guro. Dire mo guro. Pidas na niyo. Crack giman, no? Kita ko yung manunukod kasi ang kamot mo muna ka ako. Pero kaya kayo doon nagapungko, kublam na ako. Kaya na. Sabi ko ba, di ko lupad na ko yan. Pero kita ko yan, gibuyan mo naman ang motor. Kaya kita ko naunagin yung motor yung Wala ko kabalo, kung gibuy ako sa... basta naunagin yung motor, nabilit ko sa itong kamera. Siguro, instinct ko na guro buyan to na eh. lang. Nga buyan, pero kita ko gidya nga wala na yan sa insakto balang motor. Hindi na yan insakto balang Slide na lang ako, slide na lang. Slide na lang, tapos buy ako na lang din. Kaya kita ko yung motor yung nagmuna pa yaw. Ikaw yung nabili niya sa itong kamera ko na ako. Hindi ko dugay. Ay po, tayo ko. Siguro kung... Kalakatakat o siya.
Kung siguro ako umupod ko guro sa motor, ay dumda mo guro ugas kasi. Ako ay mabiloyan. Motor ko! Dire mo iguro tiyelo mo ganyan. Siyempre hindi ka manaog sa motor. Ay, hindi ako. Dire mo Oo, tatuan siguro eh. Plenty yan naman. Cover up ko. After pinakamas, dito ka na siya.